Na ako. Open ang mouth ulit. Tapos pasok tayo sa right. Pasok yung, ito palang hawak ng blade ng laryngoscope ganito. Sa kaliwang kamay, tapos sa baba. Tapos ang movement nito pagkapasok mo, upward and forward. Hindi ganito ha, wag ganun kasi tatama dito. Tapos, pwedeng mabasag yung ngipin, pwedeng pumutok yung uso, pwede rin. Zara ba yun? Zar? Zar? Zar. Pero nilalagyan na talaga ng notes. Very good. Gusto nyo ba ng notes? Basta. Ayun na nga. Upward. Lagi natandaan itong gusto kong maalala nyo sa araw na to. Upward and forward lang lagi. Ha? Huwag kayo mag-fulcrum. Kasi pag nag-fulcrum ka, oo. Tapos, nakaharang din siya sa'yo pagka ginanon mo. So, dapat, ay, naman. Kaya mo na baka gusto nyo ng candid. O, sige. Pagkapasok, tandaan nyo ha, upward and forward. Palayo lagi, palayo. Palayo pataas, okay? Hindi pagbaliktad, hindi pahatak, hindi pag-aklang, upward and forward. So, dito dapat ang itsura nyo mamaya, palayo, palaban. Okay? Yung papasok pa lang ng mouth. Yun. Papasok mo muna siya. Ganito, kapag ka nasa corner ka, kahit kalahati lang, okay lang muna. Basta maabot mo yung dila. Tapos pagdating sa gitna, saka mo na siya isasagal. Itong isusunod mo to siya sa shape ng dila. So dapat pantay ang delivery ng force mo pag hindi igaganon mo lang siya. Kasi yung dulo lang ang malilift mo. Kaya siya upward and forward para lahat ng nakasakop dito mapapalayo. Kasi ang goal nga nito is gumanda yung view mo. Diba? Kaya tayo may laryngoscope. Kasi yun yung kalaban natin sa laryngoscope, yung dila. Yung siya'y nakaharang. So ulit, pasok sa kaliwa, swipe the tongue to the left, tapos upward and forward. Login. Upward and forward, shoot ang tube. Tapos remove stylet, please. Sabihin nyo sa kasama nyo ha. Sige be, huwag ka mahiya. Yan. Tapos pagka remove na yung stylet, pwede mo na siyang i-advance. Mas madali. Tapos pag okay, so dito dahil kita natin siya, malalaman mo na in. Pero sa toong buhay, di mo na makita. So mag-oscultate tayo, no? Paano nga yun? Infraclavicular, inframammary. Okay, so yung iba, inuuna nila yung stomach para sure na in. Kasi pag nag-gurgling, mali ka na agad. Unless meron siyang fistula, charot. Pero kung sa stomach may tunog, tapos pagka-check mo sa lungs wala, anong sana yun? Sana punta? So, pag-uso, intragas, esophageal. Tanggalin mo na, tapos ventilate ulit, tapos attempt ka ulit. Kung malaway, madugo, suction ka muna. Mababay auto sa, syempre, ventilate mo muna siya. Ganon. Okay? Tapos, kung saan siya equal dapat ha. Pero, syempre, dapat may baseline ka muna. Baka hindi naman talaga siya equal to begin with. Pero kung equal naman siya nung nag-umpisa, dapat pagka-intubate mo, equal din. So, i-adjust mo siya ngayon. Paano kung masyadong malakas sa kanan kasi sa kaliwa, ano gagawin mo? Habang naka-intubate na. Paano adjust? Malalim or pabunot? Pabunot. Oo. I-withdraw, hanggang sa mag-equal. Kasi pagka sobrang malakas sa kanan, baka endobronchial sa right main. Okay? So, adjust mo lang siya para pumunta siya sa trachea lang. Okay? Tracheal intubation lang naman ang goal natin sa ngayon. Okay? Tapos, kung saan level siya, nag-equal, kunwari, nandito ka, sa ngipin kayo titingin ha. Kunwari, nasa level 18. Sa ngipin siya. Sasama yun sa documentation mo. So, susulat mo doon na intubate patient with using direct laryngoscopy using grade 3, tube size 7, tapos secured at level 18, ganon. I-note nyo kung anong level palagi para merong reference yung mga nasa ward. Kung halimbawa, ma-extubate siya dun sa ward, kung anong level nila ilalagay, or kunwari pagdating mo, kunwari sa 18 mo siya na-intubate dito, pagdating sa ward, auscultate nila, sa right na lang meron, sa kaliwa wala na. Tapos ang level niya 25. So ano nangyari? Endobronchial siya, no?
tutulak sa pag-transport, ganyan. Or kaya naman, 18 ka dito, pag-akyat mo, nasa 10 na lang, tapos wala nang tunog pareho. Nabunot na. No? So, isusulat nyo yun para at least alam nyo, ang babaw na nito, sa kanila i-assess, tanggal na pala. Okay? Sige. Tapos, after ma-secure, pwede nyo ikabit sa ambo bag. Kung may make vent, mas maganda, ikabit na sa make vent. Okay? Sige. So, ang una na, questions ba? Dok, kapag inulit ko na rin, di po okay yung pagka-intubate sa kanya. Pag inulit po, bago na ulit po. Sa totoong buhay, dapat. Hindi, I mean, ideally, dapat bago. Pero dahil nga tight ang budget, yun na lang ulit. Basta, kung meron siya, kung kaya naman ng bago, di pwede, okay. Pero kung wala, last na tube na yun, wala na ibang size, gano'n. Yun na lang ulit. Basta keep sterile kung nagbunot